Naudlot ang kwentuhan nila nang dumating si Richard. Si Harold ang inutusan nitong maghakot ng nakakahong pie sa kotse nito. Sinundan kagad niya si Harold para i-assist ito sa pagsalansa ng pies para hindi masira. Sa backseat nila inilagay ang mga kahon. Dapat dito ka upo sa backseat, Shane, para malalayan mo mga kahon, ani Harold. Oo nga, pwede naman siguro nating itali ang mga kahon na patong-patong para hindi madiskaril. Sige, itatali ko. May nakahandang panali si Harold. Tinulungan niya si Harold na may tali ang patong-patong na kahon. Hawak niyang 4 na kahon habang ito ang nagtatali. Sayang di ko natikman ang pie mo, sabi ni Harold. Maging available naman ang pie sa shop. Baka pati kayo gagawa na rin ng recipe. Aniya. Sa palagay ko, sa'yo ko lang ipagkakatiwala ni boss ang recipe. Bakit naman? Di sumagot si Harold. Sa halip ngumiti lang to. Curious na tumitig siya sa binata. Di na malaya ni Shane nasa tabi na nila si Richard at naabutan sila ni Harold sa ganong ayos. So, kailangan mo muna magtitigan kayo bago madaling ng trabaho? Gahol na ako sa oras, sabi ni Richard sa iritableng tinig. Kumistot si Shane. Si Harold naman nagmamadaling maitali ang mga kahon. Bakit yun naisip Italian kanina sa loob para hindi kayo nahihirapan? Baka mahulog pa ang mga yan. Ipasok yun na yan sa kotse at sumakay ka na, Shane. Apuradong utos si Richard saka ito tumulong sa pagsalansa ng mga kahon sa backseat. Nagulat naman si Shane sa biglaang pagsasakit ni Richard. Maganda pa ang mood nito pagdating nito kanina. Sa backseat siya na siya uupo pero pinalipat siya ni Richard sa harapan. Nag-aalala siya at baka hindi maisalansa na maayos ang mga kahon. Na makumpleto ng kahon ng pie ay sumakay na rin si Richard. Binuhay ang makina ng kotse. Nang makausal ang sasakyan, kinabahan si Shane nang biglang bumilis ang pagmamaneho ni Richard. Panay ang lingon niya sa likuran sa pag-aakalang mahuhulog ang mga kahon. Nang pansin niya na mukhang mahuhulog ng ibang kahon, nagreklamo na siya. Sir, baka mahulog ang mga kahon. Pwede ba ako lumipat na lang sa likod para maalalayan ko mga kahon? Aniya. Sinipat ni Richard ang mga kahon. Natatakot ka bang mahulog? Makahulog ang tanong nito. Di siya sigurado kung kahon pa ba ang tinutukoy nito. Baka po kasi ma-deform ang mga pies kapag nahulog. Nag-aano lang sabi niya. Hayaan mong mahulog. Talagang made-deform pero pwede namang ayusin. Pero hindi po lahat kayang ayusin na normal na anyo. Baka hindi na po ito mapakinabangan. Biglang bumagal ang pagmamaneho ni Richard. Nagkaroon siya ng pagkakataong ayusin ang mga kahon. Pagdating sa 2-story house ni Richard sa isang subdivision, nagtulungan silang ilabas sa mga kahon. Nagtataka siya bakit wala man lang isang serbidora. Dumiretso sila sa mini function room, nakaragtong ng malawak na lobby. Magara at modern ang bawat detalye ng bahay. Nakaset up ang function room para sa tea party. Nakanda ang mga teacups sa iba't ibang klase na imported tea, hot and cold water dispenser, at iba pang kubyertos. May nakalaang mesa para sa pies na katabi lamang ng mga tea. Meron nakaset up na 10 round table na merong puting tablecloth maging set cover, puti. Mamaya may dumating na 2 babae at 3 lalaki. Nakasuot ng puting blouse sa mga ito at slacks. May mga hairnet din at nakasapatos. Kaagad kumilos sa mga to para ayusin ang dapat ayusin sa pasilidad. Hula niya mga on-call service crew ang mga ito. Inihanda niya man ang mga pies ayon sa flavor. Lumapit si Richard at binigyan siya ng pie slicer. Huwag kang mahihiyang mag-utos sa mga crew. Mga intern student sila ng RRM Culinary Institute. Sabi ng binata. Yes sir, Aniya. Umalis naman si Richard. Maaring sasalubungin nito ang mga bisita. Noon lang niya napansin ang formal attire ni Richard. Nakasuot to ng abuhing tuxedo. Nakaayos ang buhok. Nakakaakit din ang bango nito. Inamoy naman niya ang kanyang sarili. Kalolo lang ang ginamit niyang pabango at manipis na makeup para naman hindi siya maputla kapag nahagip siya ng kamera. Siguradong may magnanasang kumuha ng mga litrato sa mismong events. Katulad pa rin ang nakasanayan ng ayos ng buhok niya. Di na siya nagsuot ng hairnet dahil naipit naman niya na maigi na hairpin ang mga hiblang hindi kayang sakupin ng ponytail. Maliban sa pies, meron ding nilalang cookies si Richard para sa mga bisita na hindi mahilig sa pie. Nang isa-isa na magsitatingin ng mga bisita, napanatili ni Shane ang kanyang ngiti habang isa-isang binabati ang mga pumapasok. Nakatayo siya sa gilid ng long table kung saan nakalagay ang mga pagkain. Mga nakasuit at nakadress sa mga bisita at talatang mga bigating negosyante.
Malamang ilan sa mga ito investor ng RRM Culinary Institute. Pumasok na rin si Reed kasama mag-asawang Chinese national. Halos mapuno ang buong pasilidad at okupado lahat ng mesa. Pumesto si Richard sa harapan kung saan meron nakandang microphone. Nagsimula ito magsalita. Good morning, ladies and gentlemen. I am thankful for your time to come here. This party was the continuation of my Thanksgiving party and also the celebration of my journey in pastry business. Like my brother told me, business is also a passion, a most challenging passion. He inspired me to embrace food industry. He said business was more interesting than working in a bank while counting money of other people. While in business, you are counting your own money. Now I am here, continuing my brother's legacy. I just realized he's right. I found this business more interesting, of course. The difficulty in the market was not like other kinds of business. The competition in this business was very challenging. So I'm always hoping for more success and believe in my ability and knowledge. Again, thank you and please enjoy the party. Mahabang talumpati ni Richard. Umugong ang palakpakan. Ang ibang bisita lumapit na sa mesa kung saan nakalagay ang tea. Nabaling ang atensyon ni Shane sa mga bisita. Kanina habang nagsasalita si Richard, tumaas lalong pag-anga niya sa binata. Nabanggit nito si Robert sa talumpati nito. Naramdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Richard sa pagkawala ng minamahal niya itong kapatid. Kaya lalo siya nagalit sa kanyang konsensya kahit nasaktan din siya sa nangyari. Lumapit na rin sa kanya si Richard at tinulungan siya sa pagdidistribute ng mga pies habang pinapakilala nito ang bagong produkto. Ito ba ang sinasabi mong bagong produkto, Richard? Tanong ng lalaking mataba na nakasuot. Yes, sir. Actually, bagong chef ko rin nag-present sa akin ng berries pie recipe. Hindi to literal na recipe. She have her own recipe and it's more delicious. Pagmamalaki ni Richard. Hi, Richard. Siya bang babae nagpa-inspire sa ilalim para sa business na to? Usig naman ng babaeng kasama na matabang lalaki. Uminit ang mukha ni Shane na mapansing sa kanya nakatingin ng babae. May ilang sandaling hindi nakasagot si Richard. Sinipat din siya nito. Mamaya, masaya ang tumawang binata. Actually, she is my new pastry chef. She is Shane. She graduated also in RRM Culinary Institute. She is my youngest chef, but she's skilled. Pakilala sa kanya ni Richard ay inuwasan ng tanong ng babae. And, she's beautiful. Dugtong ng babae. Yeah, you're right. Sang-ayon naman ni Richard. Pakiramdam ni Shane apoy ang lumalabas sa malaking air condition. Pinagpapawisan siya dahil sa tense. Nag-serve lang siya ng pie na pinipili ng mga bisita. What do you call this one, chef? Tanong sa kanya ng Chinese national na ginang. That one is raspberry pie, ma'am. Sagot niya. Oh, nice. Can I have one slice of that? Anito. Yes, ma'am. Nilagyan naman niya ng isang hiwa ang pie ng platito nito. Nang makakuha ng lahat ng pagkain, saka lang nakaramdam ng pagod si Shane. Namataan niya na si Richard na nakikihalubilo sa mga bisita nito habang pumapapak din ng pie. Doon siya lalong humanga sa binata. He is almost perfect, inside and out. Richard was the ideal man that every girl's desiring with. Of course, she's one of those girls. Inaayos si Shane ng mga natirang pie nang maramdaman niya ang presensya ni Richard. Tinabihan siya nito. You made my party perfect, Shane. I must say that I'm lucky to have you in my company. Masiglang pahayag nito habang naghihiwa ng pie. Thank you, sir. I'm happy for your success. Congratulations. Aniya. Natigilan siya na ibigay sa kanya ni Richard ang platito. Nilagyan nito ng isang hiwa ng blueberry pie. Manghang tumitig siya dito. Sinalubong siya nito ng matamis ng ngiti. Hindi niya naawat ang biglang pagsikto ng puso niya. That's for you. Umupo muna tayo at ipaubaya mo sa mga crew ang pagliligpit dito. Let's go. Anito at saka siya giniya papalapit sa nakabakanting mesa. Pinaghila pa siya nito ng silya. Umupo naman siya dala ang platito ng pie. Nagabala pa si Richard na ipagtimpla siya ng tea. Pagbalik nito, saka lang ito umupo at tayong tea lang inihanda nito para sa sarili. Malamang kanina pa itong nabusog ng pie. Kumain ka na. Tekman mo naman ang mga niluto mo. Judge your own work, sabi nito. Ang totoo, bihira siya nakakatikim ng blueberry pie. Di siya masyado mahilig sa pies. Mas gusto niya cookies and cupcakes. Salamat dito. Sana nagustuhan ng mga bisita mo ang pie. Aniya. Hindi lang nila nagustuhan. Gustong gusto nila. Meron na nga nag-order at meron nang gusto mag-take out.
Ako ang unang tumikim ng pie at masasabi ko na the best ang luto mo. Nahuli mo ang taste ko. Meron na naman ako may pagyayabang sa parents ko pag uwi ko from Australia. Lalo na si mommy, mahilig yun sa pie. Ang totoo, ngayon ko lang na-explore ang pie recipes ko. Bihira kasi nag-order sa akin personal dahil may kamahalan. Hindi ko rin to masyado ino-offer sa mga customers ko. Sabi niya, mababa kasi ang target market mo. Good thing na isip mong ipresenta sa akin na recipe mo. Maraming available recipe ng pies sa internet pero common na. Mas gusto ko pa rin yung version mo. Meron taste of Pinoy kaya't makakahata kita ng Pinoy pastry lovers. Common kasi ang pies sa mga Americans at sa ibang lahi. Tama ka, komento niya. Nang may nagpaalam ng mga bisita, iniwan siya ni Richard para harapin ng mga papaalis na bisita. Hanggang sa sunod-sunod na silang nagsialisan. Tutulong sana sa pagliligpit si Shane pero pinigil siya ni Richard. Niyaya siya nitong magpahinga sa swimming room nito na naroon lamang sa loob ng bahay. Merong glass door ang room na patungo sa backyard garden. Dito ka na mag-lunch, Shane. Magpapaluto ako sa mga crew. Naalala ko may utang akong dinner sa'yo. Sabi ni Richard habang magkatabi sila nakatayo at nakaharap sa hardin. Pumihit siya paharap sa binata. Baliwala sa akin ng dinner. Di naman kailangan yun eh. Aniya. Ngumisi ito. Alam ko na iilang ka lang sa akin. Isipin mo lang na hindi mo ako boss at di kita empleyado. Let's think we're just friends. We have to be comfortable to each other. Isn't it bad, right? Kaswal na wika nito at kumagat-labi siya. Ang totoo hindi siya naiilang dito. Nahihirapan nga lang siyang tempein ng pabugso-bugsong damdamin na hindi niya inaasahan. Napakabait mong boss. Sana katulad mo lahat ng boss. Komento niya. Tumawa ang binata. Ewan niya sa tuwing tumatawa ito, gustong gusto niya itong titigan, lalo itong gumagwapo. Sigurado kapag nagkaedad na ako ay magiging irritable na ako at nagiging bossy, katulad ng dad ko. Pero walang taang pinanganak na hindi marunong magalit. Inaamin ko, madali ako mairita at magalit kapag meron akong di nagustuhan at pakiramdam ko na apakan ng ego ko. Anito, normal lang naman yun sa tao. Kahit naman siguro sino mabait kapag naubusan ng pasensya, maglalabas ng galit. Yes, mag-explore muna ako sa garden. Magpapaluto lang ako ng lunch natin. Pagkawan ay sabi nito at saka siya iniwan. Lumabas naman siya at naglakad-lakad. Sa malalim na bahagi ng hardin, makalipas ang halos isang oras, binalikan siya ni Richard. Nakapagbihis na ito ng puting polo, shirt at baong na pantalon. Niyaya siya nito sa komedor kung saan siya nakahanda ng pagkain. More on vegetables na nakain sa mesa at seafood. Nagpalit na rin siya ng puting blouse dahil naiinitan na siya sa suot niyang chef jacket. Sorry, hindi kita natanong kung anong gusto mong ulam. Okay lang ba sa'yo nakahain? Sabi ni Richard na magkasalo na sila sa tanghalian. Okay lang. Mas gusto ko nga ang gulay at seafood. Aniya. Di kasi ako mahilig sa meat like pork, chicken and beef. Bumawi naman ako sa sweets. Nakangiti ang wika nito. Bihira rin akong kumakain ng meat. Mahilig din ako sa sweet. Sabi niya. Napansin niyang malapad ng ngiti ng binata. Nahawa siya sa ngiti nito. Naisip niya malaki talaga ang pagkakaiba niya, ni Richard kay Robert. Mas seryoso si Robert sa maraming bagay. Silang hindi nagpagkakasundoan. May I ask something personal, Shane? Mamaya ay tanong ni Reed. Bigla siyang kinamahan. Hindi maintindihan kung bakit. Okay, tugon niya. Nagka-boyfriend ka pa ba maliban sa tatay ng anak mo? Anito. May kung anong bumara sa lalamunan niya. Alam niya hindi habang buhay may tatago niyang katotohanan kung sino siya sa buhay ng kapatid ni Richard. Alam niyang walang usok na nakikimkim kaya't gusto niya sa simula pa lang magpakatotoo na, pero palagi siyang naunahan ng takot. Ayaw sana niya magkaroon pa ng 9 kay Robert pero tila tadhana ang naglalapit sa kanya sa sumpa ng kahapon. Meron siyang dalawang option. Kung gusto niyang maibaon na lang sa limot ang sa nakaraan nila ni Robert, di na siya makikipag-ugnayan pa sa mga taong malapit dito. Pero kung susundin niya ang bugso ng damdamin niya at magdedesisyong harapin ang konsenso niya at panindigan, di niya na kailangan pang magpanggap. Oo, meron ako naging boyfriend. Sagot niya pagkawan. Ano nangyari? Bakit di kayo nagkatuluyan? Di ba niya natanggap ang nakaraan mo? O sisa ni Richard? Di niya na alam paano sasagutin ang tanong ni Richard. Pero hindi pwedeng wala siyang isasagot. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Tanging sagot niya.
Gusto niyang bigyan ng clue si Richard, pero ayaw niya itong biglain at baka bigla itong lamunin ng galit at makanti siya. Okay, I think I'm asking too much. Kumain ka pa at huwag ka na mag-duty mamaya. Babayaran ko na lang ng buo ang araw mo. Ihahatid kita sa bahay mo para makapagpahinga ka. Baka bitin pa ang tulog mo. Sabi na lamang nito. Salamat. Pwede na ba ako mag-start ng day off bukas? Aniya. Sure, walang problema. Ako na mag-i-inform sa OIC mo. Thank you, sir. Ngiti lang ang naitugon nito. Malawak din pala ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Shane. Hindi yun napansin ni Richard nung gabing inihatid niya ang dalaga. Sa tapat ng entrada ng gardening shop, inihinto niya ang kotse. Ang tita rin nito nagpapalago sa business na paghahalaman. Mahilig din siya sa mga halaman kaya nainganyo siya na bumabati ng mga display ng mga halaman. Giniya siya ni Shane sa loob ng shop. Tahimik at mukhang walang tao. Maya-maya lumabas ang batang lalaki mula sa malit na kwarto. Mama! Nasa sabik na sambit ito habang patakbong sumugod kay Shane. Sinilubong naman to ng dalaga at niyakap. Napatitig si Richard sa bata. Sa unang silyap, napakapamilyar ng mukha ng bata at di niya naintindihan ba't bigla siya nakadama nang hindi may paliwanag ng excitement na makita ito. Mama, may choco balls? Tanong ng bata. Sorry baby ko ha, hindi kasi nakabili si mama eh. Next time na lang ha? Ani Shane. Humaba ang uso nito. Sabi mo bili mo ko eh. Nagtatampong sabi pa nito. Huwag ka na magtampo. May pasalubong pa rin naman si mama eh. Mas masarap pa. Habang pinagmamasa ni Richard ang mag-ina, napapangiti siya. Naisip niya kung gaano kasarap magkaroon ng anak. He found himself thinking for his future and to settle down. Stable ng income niya. Natupad niya na ang pangakong business. Kailangan naman niyang pagtuunan ng pansin ng planong pagpapakasal at pagbuo ng sarili niyang pamilya. Nang tumingin sa kanyang bata, kumistot siya. Nababasa niyang curiosity sa mukha nito. Hawak niya isang kahon ng strawberry pie na binigay niya kay Shane. Nagpumiglas ang bata kaya ito binitawan ni Shane. Nasurpresa ito nang tumakbo ito palapit sa kanya. Tumayo ito at may isang dangkal ang pagitan sa kanya, saka siya sinunod ng tingin. Napangiti siya. Tumungko siya sa harapan nito. Hi! Bati niya rito. Hello! Ganti nito sa kanya. I'm Richard, kaibigan mo.